Walang kasalanan si Hana, Nay. Tinulungan niya lang ako para makatulong din sa'yo. Tinanggap ko kahit alam kong mapapasama ako sa paningin ng ibang tao. Nakatulong? Sa masamang paraan? Ganun ba, Marga? Ang hirap talaga maghanap ng trabaho. Hirap talaga pag hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Masubukan nga sa iba. Baka sakaling matanggap. Ay, miss. Sorry. Marga, ikaw ba yan? Hana? Marga, bakit ganyan yung itsura mo? Mukha kang losyang. Ano kasi, napagod ako naghanap ng trabaho. May nahanap ka ba? Wala nga eh. Gusto mo bang pumasok sa trabaho ko? Ano bang trabaho mo? Halika, sumama ka sa akin at ituturo ko sa'yo. Para kapag gusto mo, kakausapin ko lang si boss. Sigurado ka ba? Oo, tara na. Akong bahala sa'yo. Hana, bakit tuminto tayo dito? Ito yung bahay ng boss ko at dito din ako nagtatrabaho. Eh ano bang trabaho mo dito, Hana? GRO ako dito sa bar, pagmamayari ng boss ko. Ha? Halika na nga! Boss? Boss Franz? O Hana, sino yung kasama mo? Aplikante ba? Oo, boss. Naghanap daw po siya ng trabaho eh. Pwede na. Check na pag-aagawan siya kasi bago pa siya eh. O ano, Marga? Payag ka na? Naku, ayoko, Hana. Hindi po pwede. Magagalit po ang mga magulang ko. Alam mo, sa hirap ng buhay ngayon, dapat hindi ka na namimili ng trabaho. Kung GRO po, ayoko. Pero kung tagahugas po ng pinggan, pwede po ako doon. Sayang naman yung ganda mo kung mabuburo ka lang sa kusina. Ang kulit ng boss mo. Papatulan ko na to. Boss, yan na lang natin muna siya makapag-isip. Malay nyo, bukas bumalik yan. Sige na, hindi naman pala sigurado yan. Inabalan niyo pa ako. Sige, may pupuntahan pa ako. Ikaw kasi, hindi mo tinanggap yung inaalok ni boss. Nagalit tuloy siya, pati sa akin. Pasensya ka na, Hana. Natatakot kasi ako mapagalitan nila nanay kapag nalaman nilang pumasok ako sa ganyang trabaho. Ay naku, Marga. Utak ang ginagamit ngayon. Maging practical ka. Yung iniingatan mong yan, hindi mapapakain yan ng pamilya mo. Basta. Kapag tagahugas ng pinggan ang kailangan nyo, ako ang kunin mo. Kailangan ko talaga ng trabaho. Sige na, Marga. Uuwi na muna ako at magpapahinga. Dahil mamaya, may pasok na naman ako. Sige, mag-iingat ka. Sige. Sana kasing lakas ng loob ni Hana ang loob ko para kaya ko rin pumasok sa ganong trabaho. Pero bahala na. Siguro naman, mangangailangan din sila ng kahit tagahugas lang. Nay, mano po? O anak, kamusta ang paghahanap mo ng trabaho? Wala pa rin ho, Nay. Hindi po ako matanggap dahil hindi daw po ako nakapagtapos. Pasensya ka na, anak. Hindi man lang kita napagtapos ng kahit high school. Hindi kasi talaga kita kayang gustusan. Ayos lang yun, Nay. Naiintindihan kita. Nay, ano kaya kung pumasok ako sa pinagtatrabuhan ni Hana? Yung kaklase ko dati. Bakit? Saan ba nagtatrabaho si Hana? Nay, GRO po siya sa isang bar. Hoy Marga, kahit gaano tayo kahirap, wag na wag kang papasok sa ganyang klase ng trabaho. Nay, tinanong lang naman po kita. Hindi naman po ako papasok doon. Tigil-tigilan mo ko ha. Hindi magandang biro yan para sa akin. Nay, gusto lang naman po kitang tulungan. Tignan nyo, halos nagkakasakit na kayo sa pakikipaglabada.
Kaya kong tiisin kahit magkasakit ako. Ayoko lang na maging masama ka sa paningin ng iba. Gusto mo bang husgahan ka nila? Nay, hindi na po importante ang magiging tingin at sasabihin sa akin ng ibang tao. Nay, ang importante, guminhawa naman tayo kahit konti. At hindi sa atin may bibigay ng ibang tao yun, Nay. Wag na wag mong susubukan, Marga. Dahil pag hindi mo ako sinunod, mananagot ka sa akin. Si nanay talaga, hindi na mabiro. Hindi ko po gagawin yun, no? Sige po, Nay, magbibihis lang po ako. Marga? Marga? Uy, Hana, anong ginagawa mo dito? Halika, dito tayo. Baka marinig tayo ni nanay. Kailangan mo pa ba ng trabaho? Huwag kang masyadong maingay. Baka marinig tayo ni nanay. Bakit? Ayaw ka ba niya na magtrabaho sa bar? Basta, ba't ka pala naparito? May good news ako para sa'yo. Kailangan namin na helper sa kusina. Talaga? Hana, helper lang sa kusina ang trabaho ko ha. Hindi kagaya mo. Oo naman no. Kahit gano'n yung itsura ni Boss Franz, matinong kausap yun. May isang salita. Sigurado ka ha. Basta, huwag ka na lang maingay. Ayokong sabihin kay nanay na doon ako magtatrabaho sa inyo. Sige, ikaw ang bahala. Basta mamayang gabi mag-umpisa ka na. Ba't gabi? Hoy Marga, anong oras ba nagbubukas ang bar? Di ba gabi? Ay, oo nga pala. Sige, ako nang bahala kay nanay. O siya, sige. Mauna na ako. Basta mamayang gabi magkita na lang tayo Marga. Sige, Hana. Salamat. Sige. Bahala na. Tsaka ako na lang sasabihin kay nanay. Ililihim ko muna hanggat kaya ko. Tignan mo nga naman tong dalawang magkaibigan. Pareho ng trabaho. Nakakahiya. Aba, akala mo kung sino? Huwag mo na siyang patulan. Hayaan mo na siya. Tara na. Akala mo kung sino? Hoy, may araw ka rin sa akin. Okay, miss. Loko yun Sinabihan ba naman akong... Bakit tumatawa ka? Ayun kasi, sinabi ko na huwag mong papatulan. Ayun tuloy, tinawag kang... Ano, itutuloy mo pa? Wala, tara na nga kasi. Hoy, dapat masipagan mo pa sa trabaho mo para matulad ka sa akin na malaki ang tip gabi-gabi. Oo, hayaan mo. Gagayahin kita para mas malaki din ang tip ko. Si Marga? Kasama sa trabaho ni Hana? Ibig sabihin, kagaya na din siya ni Hana. Alam kaya ni Maring MC ito? Mapuntahan nga. Si Ninang yun Saan kaya siya pupunta? Ba't nagmamadali siya? Masundan nga. Maring MC. Mare. Maring MC. Oh, Mare, ikaw pala. Ano nga, ate? Halika, pasok ka. Maring MC, saan nagtatrabaho si Marga? Hindi naman niya sinabi sa akin kung saan. Basta, panggabi daw ang duty niya. Ako, Mare, alam ko. Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa gabi siya nagtatrabaho? Magkatrabaho sila ni Hana, Mare. Nakita ko sila kanina at narinig ko ang usapan nila. Kaya malamang magkasama sila sa trabaho ni Hana. Hindi pala alam ni Tita MC ang trabaho ni Marga. Napakasama talagang impluwensya ni Hana sa kanya. Hindi yan totoo, Mare. Hindi ganun ang anak ko. Eh, ba't hindi mo tanungin yung anak mo pagdating niya? Kagaya na rin siya ni Hanang. Ano? Sige, ituloy mo. Imbis na magpasalamat ka sa akin, ganyan ka pa. Kung hindi ko sinabi sa'yo ngayon, di hindi mo malalaman na yung anak mo ay isang bayaran na. Hindi ako naniniwala sa'yo. Totoo yan, Tita. Isa ka pa. Anong pruweba mo, ha? Nakita ko din po silang magkasama at magkausap galing sa trabaho nila, Tita. Nakita mo na? Ikaw na nga tong pinagmamalasakitan, Mare. Ikaw pa tong galit. Tara na, Iha. Baka madami pa tayo sa tingin ng mga tao sa kanila. Nakakahiya. Ano ba itong pinasok mo, Marga?
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Magandang umaga, Nay. Mano po? Nay, ba't ganyan po kayo makatingin? Galit po ba kayo? Umamin ka nga sa akin, Marga. Nagtatrabaho ka ba sa pinagtatrabahohan ni Ana? Aray ko, Nay. Nasasaktan po ako. Sumagot ka! Ano? Sumagot ka! Aray ko po, Nay. Opo, Nay. Doon po ako nagtatrabaho. Tita! Ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit napasama ang anak ko! Walang kasalanan si Hana, Nay. Tinulungan niya lang ako para makatulong din sa'yo. Tinanggap ko kahit alam kong mapapasama ako sa paningin ng ibang tao. Nakatulong? Sa masamang paraan? Ganun ba, Marga? Mali kayo ng iniisip, tita. Oo, iisa ang lugar na pinagtatrabuhan namin. Pero hindi kagaya ng trabaho ko, ang trabaho niya. Ano ibig mong sabihin? Nangangailangan po kasi kami ng kitchen helper. Kaya siya po yung nirekomenda ko. Kasi, kailangan niya po ng trabaho. Totoo ba yun, Marga? Opo, Ma. Kaya wala kayong dapat ipag-alala, tita. Siya po yung klase na anak na kahit napasama, pabuti lang ang pamilya. Anak, patawarin mo ako. Nabigla lang kasi ako. Pasensya ka na, anak. Patawarin niyo din po ako, Nay. Hindi ko po agad sinabi sa inyo. Kakausapin ko si Maring Gwen at si Myra na mali ang mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Hayaan na po natin sila, Nay. Balang araw, malalaman din po nila ang totoo. Basta, Hana, huwag mong pababayaan ang kaibigan mo, ha? Opo, tita. Pangako po.